Alam mo ba yung lalaking kahit hindi siya ang pinakagwapo sa kwarto, kahit hindi siya ang pinakamayaman, kahit hindi siya ang pinakapopular, pero kapag pumasok siya, may nangyayari. May humihinto, may napapatingin, may nag-iisip ng, sino ba yan? At ang mas nakakagulat pa, kahit yung mga babaeng may boyfriend na, may asarwa na, may commitment na, sa loob nila, may tumitibok, may nag-iisip, may nagko-compare. Hindi dahil gusto nilang mag-cheat, hindi dahil masama sila, kundi dahil may nakita silang quality sa lalaking yon na kulang sa lalaking kasama nila ngayon. At yan ang reality na ayaw tanggapin ng karamihan. Ang attraction ay hindi tumitigil dahil may singsing ka na sa daliri. Ang desire ay hindi nawawala dahil may commitment na. Ang tao ay tao pa rin. At ang babae, kahit gaano siya ka-committed, may parte pa rin sa utak niya na nag-i-evaluate, nagko-compare at nag-iisip kung ano kaya kung siya ang nakuha ko. Ngayon, bago ka mag-react, bago ka magsabi na immoral yan, pakinggan mo muna. Ang video na to ay hindi tungkol sa pag-agaw ng asawa ng iba. Hindi to tungkol sa pag-akit sa committed relationships. Ang video na to ay tungkol sa kung anong klaseng lalaki ang may ganung level ng aura na kahit yung mga babaeng supposedly off-limits, hindi maiwasang ma-notice, ma-admire at sa ilalim ng lahat, ma-realize na yan pala ang standard. Yan pala ang tunay na lalaki. At bakit mahalaga ito sa iyo? Kasi kung makakagawa ka ng aura na ganyan, ibig sabihin, yung babae mo hindi na maghahanap. Yung babae mo hindi na magko-compare. Yung babae mo hindi na maiisip na ano kaya kung may iba pa na mas better. Kasi ikaw na yung best. Ikaw na yung standard. Ikaw na yung lalaking hindi niya makikita sa iba. At sa Filipino context, ito ang problema ng karamihan. Naging comfortable na, naging complacent. Akala nila dahil may girlfriend na, dahil may asawa na, tapos na ang laban. Kaya tumigil na sa pag-improve, tumigil na sa pag-build ng sarili, tumigil na sa pagiging attractive. At yun ang dahilan kung bakit maraming babae kahit may kasama na, ramdam pa rin nila na may kulang. Kaya nakikita mo, may mga asawang lalaki na sobrang bait, sobrang provider, sobrang responsible. Pero kapag may dumaan na ibang lalaki na may certain aura, may nangyayari sa mata ng asawa niya. May spark, may curiosity, may what if. Kaya ang tanong ay, hindi paano ako aagaw ng babae ng iba. Ang tanong ay, paano ako magiging lalaking kahit sino pang babae ang makita sa akin, alam nilang iba ako. Alam nilang rare ako. Alam nilang sa buong buhay nila, bihira silang makakatagpo ng ganito. At yan ang goal ng video na to. Ngayon, fair warning, ang mga aura na ito ay hindi para sa mga tamad, hindi para sa mga gusto ng instant result, hindi para sa mga gusto lang ng validation. Ang mga aura na ito ay para sa mga lalaking willing mag-commit sa long-term transformation, yung mga lalaking hindi sumusuko kahit mahirap, yung mga lalaking alam na ang tunay na power ay hindi galing sa labas, kundi sa loob. Kaya kung isa ka sa kanila, magstay ka. Kasi sa susunod na 20 minutos, hindi ka lang matututo, magtra-transform ka. At sa dulo nito, hindi ka magiging lalaking nag-aagawan, magiging ikaw yung lalaking pinag-aagawan. Simulan natin. Unang aura, unshakable self-mastery. Ito yung lalaking kahit anong mangyari, composed pa rin. Kahit anong pressure, kalmado pa rin. Kahit anong insulto, hindi apektado. Kasi naka-anchor siya sa sarili niya, hindi sa opinyon ng iba, hindi sa validation ng mundo, hindi sa emosyon ng sandali. Sa Stoicism, yan ang core, ang self-mastery, ang ability mong kontrolin ang sarili mo kahit hindi mo kontrolin ang mundo. At sa modern dating,
Yan ang pinakakulang ng karamihan. Tingnan mo ang karamihang mga lalaki ngayon. Basag sa unang rejection, nag-breakdown sa unang ghosting, nag-rage sa unang scene zone, nag-stalk sa unang cold message. Lahat ng ito ay signs ng lack of self-mastery. Signs na ang lalaki ay slave pa rin ng emosyon niya, ng ego niya, ng insecurity niya. At ang babae, kahit hindi niya na-explain, ramdam niya yan. Ramdam niya kung ang lalaki sa harap niya ay may kontrol sa sarili o wala. At ang lalaking walang kontrol sa sarili, hindi niya matatanggap bilang protector. Hindi niya matatanggap bilang leader. Hindi niya matatanggap bilang long-term partner. Pero ang lalaking may self-mastery, yan ay ibang usapan. Isipin mo to, may nakita siyang ibang lalaki na nag-comment sa post ng girlfriend niya. Ang reaksyon ng normal na lalaki, mag-overthink, mag-confront, mag-demand ng explanation, magalit, magdrama. Pero ang lalaking may self-mastery, nag-observe, nag-assess, nag-think logically, at kung may dahilan para mag-usap, mag-uusap ng walang emosyon, walang sigaw, walang accusations, just calm, direct, mature conversation. At guess what? Ang babae, mas nare-respeto niya yan kasi nakita niya na hindi basta-basta tumitiklop ang lalaki sa takot o insecurity. Nakita niya na may strength sa loob na hindi dependent sa external circumstances. Another example, may financial problem, nalugi sa business, nawalan ng trabaho. Ang normal na lalaki, magpapanik, magdadrama, magwawala, magbiblame sa mundo, sa gobyerno, sa kapalaran. Pero ang lalaking may self-mastery, tatanggapin niya ang sitwasyon, tatanggapin ang talo, mag-a-assess, magpaplano, mag-e-execute. Walang complaint, walang self-pity, just action. At ang energy na yan, yan ang nakaka-hype sa babae. Kasi sa utak niya, pag may krisis sa buhay, safe ako sa lalaking to. Hindi ito susuko, hindi ito magbe-breakdown. May plano ito, may diskarte ito, may tibay ito. Paano mo bubuuin ng self-mastery? Practice delayed gratification. Huwag mong ibigay agad ang sarili mo sa instant pleasure. Kapag gutom ka, maghintay ng kaunti bago kumain. Kapag galit ka, maghintay bago magsalita. Kapag horny ka, control yourself. Lahat ng ito ay training para sa willpower mo. Pangalawa, expose yourself to discomfort regularly. Cold shower sa umaga, gym kahit pagod ka, trabaho kahit walang gana. Lahat ng ito ay nagtuturo sa utak mo na ikaw ang boss, hindi ang emosyon mo. Pangatlo, practice stoic reflection every night. Tanungin mo sarili mo, ano ang ginawa kong tama ngayong araw? Ano ang pwede pang i-improve? Saan ako naging reactive? Saan ako naging weak? At bukas, ano ang gagawin kong better? Ang self-mastery ay hindi overnight. Ito ay daily practice, daily commitment, daily discipline. Pero kapag nandyan na, lahat ng iba pang aura, madali na lang buuin. Ikalawang aura, dangerous calmness. Ito yung lalaking kalmado pero ramdam mong may laman. Yung tahimik pero hindi dahil takot. Yung composed pero hindi dahil walang lakas, kundi dahil kontrolado niya ang lakas niya. At ang kontrol na yan, yan ang nakakagulat, yan ang nakakaintriga, yan ang nakaka-attract. Sa psychology, may konsepto tayo ng benevolent masculinity. Ito yung masculine energy na protective, strong, capable of violence, pero controlled. Hindi mo ginagamit dahil hindi mo kailangan, pero alam ng lahat, pag kailangan, kaya mo. At ang babae, lalo na sa Filipino culture, may mixed feelings sa violence. Ayaw nila ng abusive, ayaw nila ng basagulero. Pero deep inside, may parte sa kanila na naa-attract sa lalaking kayang lumaban, kayang protektahan, kayang tumayo para sa kanila kapag kailangan. At yun ang dangerous calmness. Yung lalaking tahimik, pero pag tinignan mo sa mata, may depth, may intensity, may controlled fire. Parang sinasabi niya, I don't want trouble,
Pero pag may gumulo, I can handle it. Maraming example nito sa real life. Yung mga bouncer sa bar, yung mga martial artists, yung mga military. Lahat sila ay calm pero may authority. Lahat sila ay controlled pero ramdam mong dangerous. At hindi mo kailangan maging fighter para magkaroon nito. Ang dangerous calmness ay mindset. Ito yung mentality na I'm peaceful but I'm not harmless. Paano mo ito ipinapakita? Una, maintain strong eye contact without aggression. Yung tingin mo, steady, hindi nagiiwas, hindi natatakot, pero hindi rin nangaano. Just calm, direct, unwavering gaze. At ramdam ng babae yan. Ramdam niya na may confidence ka na hindi nagmumula sa arrogance, kundi sa inner strength. Pangalawa, develop physical capability. Gym, martial arts, sports, kahit ano basta nagtuturo sa iyo na kaya mong gamitin ang katawan mo. Hindi para sa show, kundi para sa capability. At ang babae, nakikita niya yan sa posture mo, sa galaw mo, sa presence mo. Pangatlo, speak less but with authority. Kapag nagsasalita ka, hindi ka nag-e-explain ng sobra, hindi ka nag-justify. Sinasabi mo lang tang kailangan. Clear, direct, final. At ang tono mo, calm pero firm. Walang halong pagdududa, walang halong takot. Tandaan mo, ang dangerous calmness ay hindi pagmamataas. Ito ay self-assurance. Yung confidence na alam mo kung sino ka, alam mo kung ano kaya mo at hindi mo kailangang patunayan sa iba. Ikatlong aura, unbothered indifference. Ito yung lalaking hindi apektado, yung walang pake sa drama, yung hindi sumasali sa chismis, yung hindi nagre-react sa provocation, yung parang may sariling mundo at ang mundo ng iba ay irrelevant sa kanya. At bakit ito attractive? Kasi ang karamihan ng tao, lalo na sa social media era, desperado sa attention, desperado sa validation, desperado sa pakikisama. At ang lalaking hindi desperado sa lahat ng yan, automatic na nag-stand out. Isipin mo, may nag-post ng indirect sa social media, puro hanesh, puro drama. Ang normal na tao, magre-react, mag-comment, mag-share, mag-engage. Pero ang lalaking may unbothered indifference, scroll lang, walang pake, walang energy, walang time. At ang babae, nakikita niya yan. Nakikita niya na yung lalaking to ay hindi basta-basta nag-i-invest ng attention sa mga walang kwenta. Nakikita niya na selective ang focus niya. At kapag selective ang focus mo, ibig sabihin, pag binigyan mo ng attention, valuable yon. Another scenario, may nagka-issue sa barkada, nag-away, nagbiruan na naging seryoso. Ang normal na lalaki, makikisali, magtitake ng side, mag-i-engage sa drama. Pero ang lalaking may unbothered indifference, ayusin iyan. Ako, wala akong time dyan. At umalis. At ang babae na nakakita nito, ano sa tingin mo ang nararamdaman niya? Wow, ang mature, hindi apektado, may sariling isip, hindi sumasabay sa agos. Pero tandaan mo ang unbothered indifference ay hindi pagiging insensitive, hindi yun pagiging walang pakialam sa tao. Ang unbothered indifference ay strategic detachment. Alam mo kung saan mo ibibigay ang energy mo. Alam mo kung ano ang deserve ng attention mo. At yung hindi deserve, ignore mo lang. Paano mo bubuuin ito? Una, practice selective attention. Hindi mo kailangan sumagot sa bawat message. Hindi mo kailangan mag-react sa bawat post. Hindi mo kailangan sumali sa bawat usapan. Choose what deserves your energy. Pangalawa, eliminate the need for approval. Kapag hindi ka na naghahanap ng validation mula sa iba, hindi ka na apektado ng opinion nila. Hindi ka na apektado ng pagtingin nila. Hindi ka na apektado ng sinasabi nila. Kasi alam mo kung sino ka at yun ang sapat na. At kapag ganyan ka, may lalabas na aura na parang sinasabing, I'm here pero hindi ako nagmamakawa ng space. I'm present pero hindi ako dependent ng recognition nyo. At yan ang sobrang attractive. Ika-4 na aura, selective availability. Ito yung lalaking hindi palaging nandyan.
yung hindi laging available, yung may sariling buhay, sariling schedule, sariling priority. At dahil dito, kapag nandyan siya, special yon. Kapag binigyan ka niya ng time, valuable yon. Sa economics, may konsepto ng scarcity creates value. Kapag abundant ang isang bagay, mababa ang value. Pero kapag scarce, tumataas ang value. At yan ang principle na naa-apply sa attraction. Ang lalaking laging available, laging ready, laging nandyan, kahit gaano siya kabait, nawawalan ng value. Kasi wala ng challenge, wala ng thrill, wala ng kailangang i-earn. Pero ang lalaking selective sa availability niya, yan ay ibang level. Halimbawa, nag-text siya ng, "Free ka ba this Friday?" Ang lalaking laging available, agad-agad. "Oo, anong oras? Saan? Anong gusto mo?" Sobrang eager. Pero ang lalaking selective, "Let me check my schedule. May meeting ako ng umaga, pero free ako ng gabi. 7 p.m. onwards, okay. At may follow-up pa. But I have to leave by 10 p.m. May early call ako the next day." Ano ang nangyari? Nag-set siya ng boundary. Na-communicate niya na may buhay siya outside of her. Nag-demonstrate siya na hindi siya laging free. At dahil dito, yung time na binibigay niya, naging valuable. At ang babae, ramdam niya yan. Ramdam niya na hindi siya yung buong mundo niya. Ramdam niya na may priority siya, pero hindi lang siya. At ironically, mas naa-attract siya. Kasi sa utak niya, ang lalaking to ay may buhay, may goal, may priority. Hindi siya basta-basta nagka-cancel ng plans para sa akin. Ibig sabihin, pag nagbigay siya ng time, genuine yun. Intentional yun. At saka, may psychological effect ang scarcity. Kapag limited ang access mo, mas gusto ka niya. Kapag hindi ka laging available, mas iniisip ka niya. Kapag may mystery kung kailan ka niya makikita ulit, mas nami-miss ka niya. Paano mo bubuuin ang selective availability? Una, build a life outside of her. Gym, work, business, hobbies, friends, family. Basta may ginagawa kang meaningful na hindi siya kasama. At yung life na yon, priority mo rin. Pangalawa, don't always be accessible. Hindi mo kailangang sumagot agad sa text. Hindi mo kailangang i-prioritize agad ang date niya. Pwedeng may ibang priority ka. At okay lang yun, kasi may buhay ka. Pangatlo, schedule your time with her intentionally. Huwag kang basta-basta mag-yes sa lahat. Huwag kang laging available. May days na busy ka talaga. May days na kailangan mo ng solo time. At communicate that. I'd love to see you, pero this week, packed ako. How about next week? At tandaan, ang selective availability ay hindi pagiging distant. Hindi yan pagiging cold. Ito ay valuing your time, valuing your priorities, at valuing yourself enough na hindi mo isasakripisyo lahat para lang sa kanya. Ikalimang aura, uncompromising standards. Ito yung lalaking may standard, may non-negotiables, may boundaries, at kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa kaganda, kapag lumagpas ka sa line, may consequence. Maraming lalaki ngayon, dahil desperado, tinatanggap nila lahat. Walang standard, walang boundary, basta may babae, okay na. At ang mentality na yan, yan ang dahilan kung bakit walang respeto sa kanila. Kasi ang babae, subconsciously, gusto niya ng lalaking may standard. Gusto niya ng lalaking alam kung ano ang acceptable at ano ang hindi. Gusto niya ng lalaking hindi basta-basta papayag sa kahit ano para lang siya manatili. At bakit? Kasi ang standard ay indication ng self-worth. Kapag may standard ka, ibig sabihin may value ka sa sarili mo. At kapag may value ka sa sarili mo, may value ka sa mata niya. Halimbawa, nag-flake siya sa date nang walang notice. Ang lalaking walang standard, okay lang, walang problema. Bawi tayo next time. Walang consequence, walang accountability. Pero ang lalaking may standard, I understand things come up, but I value my time.
Next time, give me at least a few hours notice if you need to cancel. Otherwise, I'll make other plans. Firm, clear, respectful, pero may boundary. At ano ang nangyari? Nag-realize siya na may consequence ang actions niya. Nag-realize siya na hindi basta-basta mawawalan ng value ang time niya. At dahil dito, next time, mag-iisip siya, mag-e-effort siya, magre-respeto siya. Another example, disrespectful siya sa public. Nagbiruan ng masama sa harap ng ibang tao, ng insulto. Ang lalaking walang standard, tatawa lang, papansin na hindi affected, pero sa loob, nasasaktan. Pero ang lalaking may standard, pag-uwi, private conversation. I don't appreciate being disrespected in public. Joke man o hindi, that crosses my boundary. I need you to understand that I won't tolerate that moving forward. Serious, calm, but firm. At ang babae, kahit hindi niya aminin, marerespeto niya yan. Kasi nakita niya na hindi siya pwedeng gawing doormat. Nakita niya na may line na hindi pwedeng lampasan. At yung line na yon, yan ang nag-establish ng respeto. Paano mo bubuuin ang uncompromising standards? Una, identify your non-negotiables. Ano ang absolutely hindi mo tatanggapin? Disrespect? Infidelity? Dishonesty? Irresponsibility? Lagumin yan at ikumit na hindi mo yung tatalikuran kahit ano pang mangyari. Pangalawa, communicate your standards clearly. Hindi telepathy ang babae. Hindi niya alam kung ano ang boundaries mo kung hindi mo sinasabi. Kaya i-communicate mo early on kung ano ang acceptable at ano ang hindi. Pangatlo, enforce consequences when standards are violated. Ang standard na walang consequence ay parang batas na walang enforcement. Useless. Kaya kapag lumagpas siya, may consequence. Whether that's a serious conversation, temporary distance, or even walking away. Tandaan, ang standard ay hindi tungkol sa pagkontrol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagprotect sa sarili mo. At ang lalaking nagpro-protect sa sarili, yan ang lalaking nire-respeto. Ika-6 na aura. Subtle dominance. Ito yung lalaking hindi aggressive pero may authority. Hindi siya sumisigaw pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Hindi siya nagko-command pero natural na sinusundan. Hindi siya nagde-demand ng respeto pero automatic na binibigay. Sa Animal Kingdom, may konsepto ng alpha. Pero ang alpha sa tunay na mundo ay hindi yung pinakamaingay, hindi yung pinaka-aggressive, kundi yung pinaka-confident, pinaka-composed, at pinaka-capable. At sa human relationships, yan ang subtle dominance. Yung lalaking hindi nag-a-assert ng power niya, pero ramdam mo. Yung lalaking hindi nagpapashow, pero alam mo. Halimbawa, nasa restaurant kayo, nag-order. Ang normal na lalaki, tatanungin niya, anong gusto mo? Tapos yung babae magde-decide ng lahat. Tapos siya, ako rin, ganyan na lang. Pero ang lalaking may subtle dominance, magsasuggest siya. I think you'll like this. Let me order for us. Tapos i-order niya ng may confidence. Walang pag-aalangan. Walang, tama ba to? Decided, confident, leader. At ang babae, kahit independent siya, kahit strong siya, may parte sa kanya na nai-enjoy yon. Kasi ramdam niya na may lalaking kayang mag-take charge, may lalaking kayang mag-lead, may lalaking hindi takot mag-decide. Another example, nag-uusap kayo ng future plans. Ang normal na lalaki, ano sa tingin mo? Ikaw bahala. Sa'yo na yan. Walang stance, walang direksyon, parang takot mag-decide. Pero ang lalaking may subtle dominance, I think we should do this. Here's why. What do you think? May position na siya, may suggestion, may direksyon, pero hindi niya sinasara ang conversation. Binibigyan niya pa rin ng space for her input, pero may leadership. At yan ang subtle dominance. Hindi dictatorship, kundi leadership. Hindi control, kundi guidance. Hindi force, kundi influence. Paano mo bubuuin ito? Una, make decisions confidently. Kahit mali, decide. Kasi ang decision na may conviction ay mas valuable kaysa indecision na walang direksyon. At pag mali, okay lang, mag-adjust, pero at least, nag-lead ka. Pangalawa, use declarative statements more than questions. Imbis na, gusto mo ba? Say, let's do this. Imbis na, okay lang ba sa'yo? Say, I think this is good. Subtle shift, pero malaki ang impact. Pangatlo, physically lead.
When walking, ikaw ang nangunguna. When entering a room, ikaw ang nauna. When ordering, ikaw nag-take charge. Small things, pero nag-e-establish ng dynamic na ikaw ang leader. Tandaan, ang subtle dominance ay hindi tungkol sa pag-alis ng agency niya. Ito ay tungkol sa pag-provide ng direction, stability, at leadership na hinahanap niya sa lalaki. Ito yung pinakamalaking secret. Yung lalaking comfortable sa sexuality niya, pero hindi niya kailangang ipakita. Yung lalaking may sexual energy, pero controlled. Yung lalaking ramdam mo na may depth sa intimacy niya, pero hindi niya kailangang ipagyabang. Maraming lalaki insecure sa sexual aspect. Either sobrang pamacho para lang mag-compensate, o sobrang awkward kasi hindi nila alam paano i-handle ang sexual tension. At ang dalawang extreme na yan, both unattractive. Ang quiet confidence in sexuality ay yung middle ground. Yung lalaking comfortable na may sexual energy kayo pero hindi niya ginagawang center ng relationship. Yung lalaking alam kung paano mag-create ng sexual tension nang walang kabastusan. Yung lalaking may control sa desires niya, hindi slave. Halimbawa, nag-uusap kayo. May subtle flirtation, may eye contact na tumatagal ng konti, may touch na calculated, may tension na building, pero hindi niya ina-aggressively push. Hindi niya ginagawang awkward, kontrolado, natural, smooth. At ang babae, ramdam niya yan. Ramdam niya na yung lalaking to ay hindi desperate, hindi niya kailangan mag-beg, hindi niya kailangan mag-push, kasi confident siya sa sexual value niya. At yung confidence na yan ang nagtitrigger ng attraction niya. Kasi isipin mo, kapag desperado ka, parang sinasabi mo, please give me a chance, kailangan ko to. Pero kapag confident ka, parang sinasabi mo, I'm here, I'm interested, pero hindi ko kailangan. I'm good either way. At yung second energy, mas attractive. Paano mo bubuuin ang quiet confidence in sexuality? Una, take care of your physical appearance. Gym, grooming, hygiene. Yung tipong ramdam mo na attractive ka, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. At yung self-perception na yan, lalabas sa vibe mo. Pangalawa, learn sexual intelligence. Understand female psychology. Understand sexual tension. Understand timing. Hindi mo kailangan maging expert, pero kailangan mo ng basic understanding kung paano gumagana ang attraction. Pangatlo, practice sexual self-control. Huwag mong ipakita na desperado ka. Huwag mong i-rush. Huwag mong i-force. Let it build naturally. Kasi ang anticipation ay mas powerful kaysa aggressiveness. At tandaan, ang quiet confidence in sexuality ay hindi tungkol sa pag-score. Ito ay tungkol sa pag-demonstrate na comfortable ka sa sarili mo bilang sexual being, na hindi ka takot sa sexual energy, pero hindi ka rin controlled nito. Ang buod at ang katotohanan. Ngayon, pag pinagsama-sama mo ang 7 ora na ito, unshakable self-mastery, yung lalaking hindi basta-basta natitiklop, dangerous calmness, yung lalaking tahimik pero may laman, unbothered indifference, yung lalaking walang pake sa drama, selective availability, yung lalaking hindi palaging nandyan, uncompromising standards, yung lalaking may boundary, subtle dominance, yung lalaking natural na leader, quiet confidence in sexuality, yung lalaking comfortable sa sarili. Ano ang mangyari? Magiging ikaw yung lalaking kahit sino pang babae ang makita sa'yo, kahit committed na sila, kahit in love na sila sa iba, sa loob nila, may bahagi na mag-iisip, sana ganyan yung sakin, sana ganito siya, sana may ganitong quality siya. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil rare ka. At dito, importante ang disclaimer. Ang goal ng video na ito ay hindi pag-agaw ng asawa ng iba, hindi pag-wreck ng relationships ng iba. Ang goal ng video na ito ay ipakita sa iyo kung anong level ng masculine excellence ang kailangan mo para sa babae mo, sino man siya, hinding-hindi na maghahanap sa iba.
Kasi yan ang problema ng karamihan ng lalaki. Naging comfortable, naging complacent. Akala nila dahil may